Okay? So, let's move on. Again, mauliking pakilala po lamang sa inyong speaker. Ako po ay si Des Manalo, isa ng Senior Marketing Director ng IMG, Licensed Life Insurance Underwriter, Associate Financial Planner, Registered Financial Planner po ako dito sa atin, and Financial Coach and Financial Educator. Ang sabi nga, an investment in knowledge pays the best interest. Yan po ay ayon kay Benjamin Franklin. So of course, we are having this financial literacy campaign na kung saan ang gusto po natin ay maabot natin ang 30 million by 2030. Posible po yan, di po ba? So because tayo po ay naniniwala that financial education isn't an option. It is a necessity. Malaking pangangailangan ng bawat Pilipino. Yan, pamilyang Pilipino. So International Marketing Group is committed to educating and empowering 30 million families by 2030. That's why, sana maging parte kayo ng itong aming campaign na kung saan tayo ay nagre-revolutionize ng financial industry. Nagbibuild tayo ng system na nagtutulay para sa financial education at ang magkaroon tayo ng ating minimithi na financial independence. So we hope that you can be part of the 30 million by 2030, and that is the financial education movement. So of course, as of now, tayo po ay mayroon ng more than 10 million. Hindi ko lang po na-upgrade, pero tayo po ay mahigit na. Lumalakad, may nararating na malayo pa, pero meron na po tayong malayo na rin po ang ating nararating sa ating financial literacy campaign. And, ayan nga, so you have to be part of this 30 million by 2030. Tayo po ay magpaparehistro lamang. Di ba? Sabi, pag tayo boboto, dahil tayo dito lang po, bilang para tayo maging isang miyembro, at tayo po ay mapabilang sa financial education movement na ito, ire-rehistro po natin ang ating pong totoong pangalan, ang ating pong aktibong email address at ang ating mobile number. At syempre, once na ikaw ay, okay, sorry, nagpa-register na dito, ikaw po ay magkakaroon ng giveaways. Ayan. Sabi nila, tapos na ang eleksyon, pero ang IMG po ay patuloy pa rin nagbibigay. Di ba? Ang una po dyan, sorry, tayo po ay magkakaroon ng ating best seller na libro na ating ginagamit. Ito po ay ang The Secret of Building, Saving and Building Your Future. Yan. Maganda po ang nilalaman ng ating libro na ito. And of course, magkakaroon din po tayo ng I'm sorry, okay, financial blueprint na kung saan tulad ng pagpapagawa ng bahay, inilalahad sa atin kung ano yung mga kinakailangan natin na plano para ating mapag-ipunan, ating mapaghandaan para mapatapos natin yung bahay. So dito po, meron din tayong check-up. Ayan, ilalahad sa atin. Ano ba yung mga kulang ko para makabuo ako ng financial house ko, yung solid financial house ko. Diba? Yun po yun. So isasangguni po natin yan after the breakout room sa mga nag-invite po sa atin. And of course, ito po ang isa pang pinakamagandang binibigay na regalo para sa atin. Tapos na ang Pasko, pero the whole year round, ayan, meron po tayong pinamimigay na campaign and protect na 20,000 personal accident insurance. Libre po iyan. Yan. At para naman po tayo magkaroon, ma-share natin tong 20,000 free personal accident insurance sa ating mga mahal sa buhay, sa ating kaibigan. Ayan, magva-Valentine's Day, di ba? Bigyan po ninyo ng 20,000 personal accident insurance, lalo na kung ang partner ninyo ay nagmomotor, di ba? Pwede po nating iregalo ito sa kanila, di po ba? Yan. And of course, kung tayo po yung magpaparehistro, again, magpaparehistro tayo dahil hiningan tayo ng email address, papadalahan po tayo ng ganitong email na kung saan nakalahad po dito, nakasulat po dito na sila ay natutuwa dahil nabigyan kanila ng ganitong pribilehiyo na magkaroon ka ng 20,000 personal accident insurance. At hindi po dyan nagtatapos. Ayan, i-click po ninyo itong link na ito para naman po makuha natin yung policy, di ba? So sila'y patuloy pa rin nagpapasalamat. Sila'y natutuwa po kami na kayo po ay mayroong ganitong nakuha sa ING. So para naman po maging activate yan, susunod lamang po tayo sa pagbibigay ng ating
5 kaibigan, 5 kapamilya, at saka kasama kanilang email address at ang mobile phone number. Dahil bakit kamo? Anong purpose? Gusto nating i-share sa kanila yung blessings na tinanggap natin. So, di po ba? Napakaganda niyan. So, isasabihin nyo lang yan. And then, taran, bibigyan ka na ng policy mo. Coverage po yan ng 1 year. Again, proceed po tayo. So we are facing so many challenges dito sa ating buhay, di ba? Some of them naharap na natin. Ngayon hindi lang sa future kundi sa ngayon ay hinaharap na po natin. So tatalakayin natin, i-discuss lang natin diyan ay ang 4 major areas. Ito po yung uncertain labor market. Hindi po kaila sa ating sa bawat isa sa atin ang pagkakaroon ng tinatawag na powerful software. Automation, ibig sabihin yan, makikita natin kung tayo po may mga gadgets, di ba? Meron tayong mga apps, di ba? Mga apps na pinipindot-pindot. So, ganyan din po. Ganyan din po yung tinatawag nating pagkakaroon ng, ano yung affect nito? Bakit nagkakaroon ng uncertain labor market? Ganito po kasi yan. So, dahil po sa ganitong mga powerful software, napapalitan yung mga workers ng ganitong mga klaseng apps. Tulad halimbawa, kayo po ba ay nagpupunta sa Jollibee? Diba? O sa McDo, makikita po natin yung mga kiosk-kiosk na pinipindot-pindot. Before, pupunta tayo sa counter, pipila tayo ng mahaba, at sasabihin natin sa tao na naka-assign doon, ano yung ating gustong orderin. Pero by this time, dahil po dito sa mga kiosk na to, sa powerful software na to, imbis na tao, ang pagbibigyan natin ng order, pipindot-pindot na lang tayo. O di ba high-tech? Pero, ang disadvantage po niyan, mababawasan po yung labor, yung nagtatrabaho dun sa Jollibee, or excuse po, Jollibee or McDonald's. Di ba? Yun po yung effect nun. Pero patuloy po talaga kasi hindi na po natin makokontrol ang mabilis na mga technology sa kapaligiran natin. So, ang isang solusyon po para po tayo ay hindi matatanggal dun sa mga nagtatrabaho na hindi maiiwasan, i-upgrade din po natin yung mga sarili natin. Tayo po ay patuloy na mag-aral. 'Di ba? Para po tayo ay makasunod doon sa mga lumalabas na mga bagong trending technological, mga technology yan. Ganyan po yun. Sa bawat problema, meron namang solusyon. Another is ang number 2, low savings and high debt. Anong ibig sabihin? Oh, kayo ba'y kakaba-kaba na? Ako ba, 2024 na, nasa na ba yung level ng aking savings? So, pwede po ninyong i-assess ang sarili ninyo after this orientation. Masasabi nating low savings, hindi tayo nakakapag-ipon ng sapat, at kalaunan tayo po ay nababaan sa utang. At karamihan po na nagkakaroon ng ganitong klaseng impact ay pagdating ng pagre-retiro ng isang tao. Bakit kamo? Sila ay kinakailangan pa, hindi nila napaghandaan ng sapat na siguro naging YOLO ang kanilang mga lifestyle, hindi nila naisip na ako pala ay tatanda at aabot ng ganong klaseng edad at hindi ko napaghandaan ang aking pagre-retiro. So, anong mangyayari? Ikaw po ay kailangan pang magtrabaho beyond age of 65 dahil hindi po nawawala ang mga gastusin kahit po ikaw ay dumarating sa inyong golden years. Di po ba? Now, another one is the high cost of education. Okay, tulad ko, ako ay isang nanay. Yan. Medyo kinakabakabahan dahil mag-e-enroll po ng pagkukolehiyo ang aking anak. Although dalawa lang naman ang aking anak, pero syempre, gagastos at gagastos po tayo. And take note, tumataas ng tumataas every year ang ating pagpapaaral. Salamat na lang sa Diyos at meron po tayo mga programa na sinasabi natin ang mga scholarship. So, di ba? So, yan po ay malaking tulong para sa mga katulad kong ina. But then, kung hindi tayo magkakaroon ng tamang preparasyon, di ba? Mas malaki yung pagkukulang natin na mapag-aral natin ang ating mga anak, di ba? At sila lang din po ang magsasuffer when it comes to lack of preparation pagdating ng college planning. Okay, ng pagkukuleyo. And then, number 4, increasing cost of living. Ayan, marami dito nagkakasakit ng stress. Kasama po ito dahil nagkakaroon tayo ng kakulangan sa
mga panggastos natin. Di ba ba? Yan po ang realidad dahil kulang yung ating sinusweldo pero pataas naman ang bilihin. Ang resulta, hindi tayo nakakapag-save, 'di ba? Hindi man lang tayo makakurot ng kahit kaunti para ating maitabi. But then, pag dumating naman ang mga emergency needs na talaga namang dumarating, tulad ng pagkakasakit sa pamilya, tuition fee, repair, ayan. So wala tayong naipon ng mga emergency, 'di ba? At dito papasok ang stress. Ito po yung maging aktibo tayo sa samahan ng London dito at London doon. Tama? And, ayan, hindi lang naman po dito sa Pilipinas nakakaranas ng ganyang klase ng stress. All over, worldwide. Ika nga, even living in one of the wealthiest countries sa buong mundo, tulad ng Amerika. Yan, marami ng mga nai-stress dyan. At nagre-retiro na sila ay mahirap pa rin. Then, sabi dito, tayo po ang kinakailangang magkokontrol ng ating future. Ang future po natin ay wala sa mga kamay ng mga employer natin kung tayo po ay employed ngayon. Wala ito sa mga samahang unyon, sa gobyerno na kahit ikaw ay isang teacher, di ba? Hindi mo dapat iasa ang future mo sa mga sinusweldo mo dahil kulang at kulang. At kahit pa sa mga bangko na meron kang savings at kahit pa sa broker. So sa madaling salita, ang atin pong kinabukasan ay nakasalalay lang sa ating mga kamay. Dahil tayo po ang kumikita. We are the one making money. Tayo ang dapat na makaalam kung saan natin isisave, kailan natin dapat isave ang ating pera, at saan dapat pwedeng mag-accumulate ang perang kinikita natin. At higit sa lahat, bigyan ng protection ang bawat sentimo na kinikita natin. Ma-realize natin ang kahalagahan ng sakripisyo o hirap, di ba? So sabi nila, hindi ko naman madadala sa ano yan, sa hukay yan. Eh, hindi mo naman dadalhin eh, di ba? Ba't mo naman dadalhin? So, iyan po ay iiwanan mo sa mga anak mo. Di ba? Yan po ang mangyayari. That's why, ang future po ay talagang nakasalalay lamang sa ating mga kamay. So, you have to be your own money manager. Sa paanong paraan? Unawain mo kung paano gumagana ang pera at para masabi mo balang araw, make money work for you. Matatapos lahat ang mga obligasyon mo, makakapag-save ka, at sasabihin mo na, handa na ako magretiro dahil na-prepare ko ang sarili ko. And money will be the one working for me. Alright? And again, so isang konsepto na tinuturo po sa atin ng ING ay ang pagbibuild ng ating solid financial foundation. So ito po ay pwede nating ihalin tulad. Sabi ko nga sa inyo sa pagpapagawa ng bahay. So we have to start with the basic, di ba? Pag ba tayo nagpapatayo ng bahay, saan po tayo nag-uumpisa? Of course, tayo po ay nag-uumpisa sa base ng bahay. Wala naman nagpatayo ng bahay na inuna ang bubong, di ba? So with the order priority, ganyan din po ang meron tayo sa ating konsepto na ito. Muna po nating dapat na itatayo ay ang pagkakaroon ng ating healthcare. Bakit healthcare? Ang healthcare po is consists of two, di ba? Ito yung tinatawag na long term at ang short term. Bakit healthcare? Kasi in the event na magkaroon ng premature illness, di ba? Nagkaroon ng sakit. So, dapat meron po tayong healthcare. Yung healthcare na short term, ito yung meron kang benepisyo na tinatanggap sa inyong employer, di ba? And then, ito na may hindi mo madadala, ika nga hindi mo madadala pag ikaw ay wala na sa inyong amo. Hindi na ipabibitbit sa inyo ang short-term benefits na meron ka. That's why kinakailangan mong maghanda ng pagkakaroon ng backup. Ito yung long-term care. Na just in case na wala ka ng trabaho, meron ka pa ring aasahan. And another one is yung hagdanan nating pataas. Ito yung income protection, and that is life insurance. Before, ang pagkakaunawa ko tulad ng iba na ang life insurance ay gastos. Mamamatay na ba ako? Di ba? Mamamatay na ba ako? So that is napaka-morbid naman, mamamatay kasi life insurance nga eh. So hindi po pala yun. So ito yung magiging income replacement in the event na magkaroon ng premature death, kinuha ka agad ni Lord. So itong life insurance na ito, ano magiging role niya?
ito yung sasambot sa pamilya mo. Safety net. Diba? Na hindi na kailangang bumalik sa poverty line. Diba? Kaya nga tayo nagsisikap na iahon ng pamilya natin. Kung tayo may OFW, nagsisikap tayo, nangangarap tayo na maiahon ng ating pamilya sa hirap. So, if something happens na ikaw ay kinuha ni Lord, diba? Ano ang mangyayari kung wala kang life insurance? Babagsak. Babalik sa poverty line ang pamilya mo. But then, kung meron ka namang life insurance, patuloy na mabubuhay. Kung ikaw man ay namatay, patuloy na mabubuhay ang pamilya mo. And next to that is eliminate debt. So ito po ay normal lamang, sabi nga nila, yung utang. Utang, na dalawang klase ng utang. Utang na good utang at ang bad utang. Good utang, kailan sinasabi? Sabi ng mga Chinese, tayo utang, tayo negosyo, di ba? Pero pagka naman sinabing bad utang, ito yung utang na hindi na bumabalik, kundi ikaw bagkus ikaw ay bumabaon sa utang. At dapat din naman, matuto po tayong magbayad ng utang kahit pa unti-unti dahil sila po ay nangangailangan din naman. So ang utang na yan, kung ating iyahalin tulad sa isang bahay, yan po yung anay, di ba? Ang anay, yan po ang sumisira para tayo magkaroon ng matatag na pundasyon sa ating bahay. Then, next is emergency funds in the form of savings and bonds. Bakit kailangan ng emergency funds? Dahil nabanggit ko nga po, maraming emergency na nagaganap sa ating buhay. Diba? Na hindi natin inaasahan. Tulad na lang po halimbawa ng nagdaang pandemic. Maaring marami sa atin, ilan sa atin nawala ng hanap buhay. Diba? Wala tayong naihandang emergency funds. So, napakasakit dahil kailangan pa nating umasa sa mga ayuda, 'di ba? Kailangan pa nating mag-message, 'di ba? Minsan may matatanggap ka, kung hindi ka magme-message, may matatanggap ka ng text, "Oy, mare, friend, sis, kumusta ka na?" Oh, ano ang susunod? May pang-emergency ka ba dyan? Meron ka ba dyan? Emergency lang. O, di ba? Ang saklap. Ang saklap naman nun. So, that's why, ang sabi dito, 3 to 6 months of ay nakabukod para sa ating emergency. Di ba? And lastly, ito na yung bubong. Di ba? Bubong ng ating bahay. Ito yung investment. Ako po kasi noon bilang isang OFW, hindi ko pa po napag-aaralan ang ganitong mga klase ng napaka-importanting bagay pala sa buhay ko. Inuna po namin ang investment. Salamat na lang sa Diyos kasi walang nagkasakit. Kasi wala po kaming healthcare. So, buti na lang, hindi nangyari yung mga ganong senaryo. So, kasi kung halimbawa wala kaming healthcare at may nagkasakit, babagsak po ang aming investments. Di ba? So, yun po ang kahalagahan. Pwede niyo po itong screenshot para po ma-review ninyo ang kahalagahan ng pagtatayo ng inyong solid financial foundation. Okay? Next is the new world of possibilities. This is the new rank of informed consumer. In other forms, in short, this is DIY. Diba? DIY, do it yourself. Sa ating mga, tulad ng pagbubook natin, gusto nating mag-travel, meron lang tayong pinipindot or sa ating mga Facebook, madali na nating magagawa ang mag-travel. Hindi na natin kailangang sumakay ng bus, pumunta sa mga agency or whatsoever dahil isang pindot-pindot lang, dadyan, nakabook na tayo. And of course, usong-uso sa atin, shopping online. Yan. Sa iba, ito po yung merong eBay, yan, Amazon. Pero dito sa atin sa Pinas, ano po ang ating inaabangan? Yan. Ito po ay ang Lazada at saka ano po? Shopee. O, darating ang ating Shopee. Ayan, nakaabang na agad ang kinsenas at katapusan, di ba? So, napakadali. Umu-order lang tayo online. May apps lang tayo, di ba? And of course, kayo po ba ay membro ng Costco at saka SNR membership? Yan. So may mga pribilehyo kayong natatanggap kung kayo ay miyembro ng mga ganitong klase ng nag-a-avail ng mga ganyang klase ng card holders. So napakadali, di ba? We can deal with this very easy kasi pindot-pindot lang basta meron kang load, napakabilis na sa ating mag-transact, di ba?
So, ganyan din po sa IMG. Yan. Dahil ang IMG po, may ganitong klase ng konsepto dito sa ganitong financial industry na kung saan tayo po ay nag-a-assist ng mga taong gustong tulungan ang kanilang mga sarili na mag-build ng kanilang solid financial foundation. And take note, thousands and thousands, hindi po thousands and thousands dahil millions and millions of people na po across the globe, yan, from all walks of life, ang natulungan na po ni IMG at nag-benefit sa ganitong klase ng platform na meron po si IMG. So, di ba nakita nyo, almost more than 10 million na po tayo, di ba? Marireach na natin. So, dahil meron tayong platform na kung saan tayo po ay patuloy na tinuturuan sa aspeto ng ating personal finance. Magkakaroon din po tayo ng access sa napakaraming financial products and services na meron ng IMG. And of course, we can also receive trainings and support. Walang katapusang suporta na paano natin i-manage ang ating mga perang pinaghirapan. And of course, we will also learn how to save money on various products and services. We can earn commissions by sharing their know-how sa mga customers sa ganitong klase ng industriya. So, napakadali po nito. Napakasarap pong maging isang miyembro ng IMG. Hindi lang po tayo tutulungang magpindot-pindot at bumili ng mga sales na yan, kundi tayo po, take note, tayo po tutulungang mag-save ng ating mga perang pinaghirapan. Ayan. So, of course, you can learn and you can earn sa ganitong klase ng financial industry. So, do you know how money works? Oh, sige, aralin po natin yan. Ang ibig sabihin dito, another concept is the X-curve concept. So, ito po ay consists of two curved lines. Going down, and that is the responsibility line, and going up, and that is the money line. Bakit going down ang ating responsibility line? Dahil hindi naman po habang panahon tayo ay hindi mauubusan ng responsibility. Walang forever ang ating responsibility, di ba? At going up naman ng money line kasi kailangan mangarap tayo. Magkaroon tayo ng goal. Kailangan pagdating ko ng ganyang edad, 'di ba? Meron na akong ganitong klase ng savings na naihanda. So, syempre, kung ikaw ay bata pa at baguhan ka pa lang nagtatrabaho, kaga-graduate mo pa lang, masasabi nating wala ka pang ipon. Di ba? Goal mo na yan. Sineset mo na yung goal mo, wala ka pa rin naiipon dahil wala ka pang savings kasi nga sa napakarami sandamakmak na responsibilidad. Ano ba yung mga yan? So, syempre, kung ikaw nga sabi ko sa inyo, tayo ay tumatanda na, bumababa na rin ang ating mga responsibilities. Okay. So, ayan. Ano ba yung mga responsibilidad na yan? Ano ba yung meron tayo dyan? Ito po yung, syempre, kakain tayo, magpapakain tayo, yung shelter, kailangan natin. Ito ba yung mga basic needs, di ba? Clothing, education, health, yung utang, aktibo pa tayo. Sasabi natin, aktibo tayo sa mga samahan nga ng London dito at London doon. Dahil kinakapos nga po tayo. But then, ayan, sabi dito, meron nga tayong active income. Ano ba yung active income? Ito yung araw-araw tayong gumigising ng maaga, papasok tayo, makikipagsiksikan tayo sa sakyan, naghahabol tayo ng oras. So everyday, ganun, darating na naman ang kinsenas katapusan, magbabayad tayo ng mga bills natin. This is why we are waking up every morning para tayo po ay magtrabaho. We have to work hard for the money. No work, no pay. Para mabigyan tayo ng sapat na pangtustos sa mga responsibilities. Di ba? So sa tingin nyo ba, hindi ba kayo nagsasawa dun sa ganong klaseng rat race? Di ba? Ang tawag po dyan ay rat race. Palagi na lang iikot ang mundo. Ang tanong, may naipon ka na ba? May naitatabi ka ba? Di ba? So ayan po yun. And of course, yan, sabi dito, pagdating ng ating older age, andyan pa rin po. Although hindi naman, nagkaroon naman ng finish line yung ating pagpapaaral na pagtapos natin, hindi naman forever yan. Pero, habang tayo nagkakaedad, hindi mawawala ang ating mga basic needs. Andiyan kakain tayo, shelter, clothing, at harinawa. Tayo po ay nabawasan ng stress. Ito yung debt free na tayo. Wala na tayong utang, di ba? Pero, mapapansin ninyo, mas lalong tumaas ang pangangailangan natin sa ating health.
sa ating kalusugan. So that's why we have to prepare for the passive income. Ito na po yung sinasabi ko sa inyo. Money will be the one working for you. Pero din, sa buhay natin, we have if. We have two if sa ating buhay. What if I die too soon? Diba? Kung ikaw ay breadwinner of the family, dapat meron kang proteksyon para sa pamilya mo. Ito po yung, kung ikaw ay kinuha agad ni Lord, may instant money na magagamit ang pamilya mo. Siyempre, unang-una, pag nagkasakit ka, namatay ka, kakailanganin ng gasto sa pagpapalibing. Diba? Dapat meron ka niyan at hindi na sila kailangang mangutang pa. So, meron kang, ito po yung insurance, yung life insurance. Ganun po siya kahalaga. And, ito rin yung magiging income replacement. Meron po akong kwento sa inyo i-share. May namatay, okay, nabiyuda si Mrs. na iwan ni Mr. Si Mr. ang breadwinner of the family. Unang iyak, 2 beses umiyak si Mrs. Ang unang iyak is, mahal, bakit mo naman ako iniwan? Diba? At ang ikalawang iyak ay, mahal ko, bakit mo naman ako iniwan ng maraming utang? Aray ko. Diba? So, napakasaklap po niyan sa maiiwanan. And, ayan, ang sumunod po ay ang why if we live too long? Ayan. Siyempre, dapat meron tayong nakahandang protection para sa ating sarili. At ito po yung investment. Ito po yung living interest, passive income na magbibigay ng protection sa'yo pagdating ng you live too long. Ang hirap umasa sa tulong. Diba? Dalawa lang, ang sabi na dalawa lang ang pagpipilian natin pagka tayo tumanda. It's either na ikaw ay pagpapasapasahan o ikaw ay pag-aagaw-agawan. Ano po ba ang masarap? Ikaw ay maging asset o liability? Diba? So the choice is yours. The decision is nasa atin pong lahat yan. Again, sabi nila, ang hirap mag-ipon. Kulang ang aking sinusweldo. Ma'am, kulang po. So, ayan, ituro naman po natin ang isa pang konsepto. And that is pay God and yourself first. Ito po itinuro sa atin ni Brother Bo Sanchez na kung saan, doon sa ating 100% na kinukita na sinusweldo, ibawas na po daw natin dyan yung 10% tithes. Bakit? Bakit 10% tithes? Eh, ang yaman naman ni God. Bakit kailangan ko pa siyang bigyan ng 10%? Biblical teachings po yan. Sabi doon, ayan, ikaw ay magbigay sa akin ng 10% na ikapu at siksik liglig at tumaapo. Bubuksan ko ang durungawan sa langit at ikaw ay aking pagpapalain. So, tithes is in the form of yung mga blessings na tinatanggap natin. Kung ikaw ay kabilang sa church, you can share your blessings. Kung halimbawa naman at gusto mong i-share ang blessing mo sa mga mahirap, pwedeng-pwede po. So, nasa sa inyo po yan. As much as dapat nating ibigay yung ating 10%. And next to that ay ang investment. Investment. Ito po yung 20% na meron ka sa sinusweldo mo para itago mo, 'di ba? Itago mo 'yan. Bayaran mo yung hirap mo sa pagtatrabaho. Huwag mong kalilimutan. Kasi tayo, likas sa ating mga Pilipino, yung bigay tayo ng bigay hanggat may ibibigay. Kaunting lambing lang sa atin, di ba? Ganun po tayo eh. Pero, wag mong kalilimutan na magtabi ka, magsubi ka ng 20% ng sinusweldo mo. Bayad mo man lang sa sarili mo. And after that, kung naitabi mo na, doon ang lilitaw ng 70% para sa mga lifestyle, sa mga expenses na meron ka. So, ano ang pwede mong i-apply dito? That is the virtue, yung disiplina sa ating mga sarili. Diba? And this is the prosperity formula, the 10, 20, 70. Again, isulat po natin. That is the 10, 20, and 70. And 10, 20, at 70. Diba? Yan, i-apply po natin yan at panigurado tayo po ay magkakaroon ng wealthy life and abundance life. Yan. Salamat po, Coach Marlene, for sharing your 10, 20, 70. At maganda pong i-apply natin ito. Okay? Nice. Yan, Sen. Sumunod po yan. So, the power of compounding interest. Ito po ay napakaganda rin. May magic po ito. Yan. Dito po, isang paraan na paano po tayo makakapag-ipon. So, meron po tayong 3 vehicle. Yan.
Meron po tayong tatlong, yan, salamat po sa nagme-message pa ng 10, 20, 70. So meron po tayong tatlong vehicle na kung saan po pwede po pala nating ilagay ang ating mga pera. Hindi sapat na savings lang po yan. Dahil una, okay, 72 divided by 4 is 18. Ito po yung formula natin. Yung money po natin, yung pera po natin ay dodoble every 18 years. Halimbawa, okay, pagpalagay po natin na okay, pagpalagay po natin na si Ma'am Jazel. Ayan, si Ma'am Jazel. Ayan, kayo po ay mayroong 100,000 pesos, di ba? So naisip mo, nasa age 29 ka, saan mo pa pwedeng ilagay ang iyong 100,000 pesos? Kung ang napili mo, halimbawa, pinasok mo yan sa time deposit at ang usapan ninyo between the bank at saka ikaw, ito po ay tutubo ng 4% kada 18 years. So sa madaling salita, ikaw po ay magkakaroon ng 400,000 pagdating ng inyong 65 years old. Yan. Pero, ang bangko po ay mayroong nalalaman na ibang vehicle o investment platform na po pwedeng ilagay ang pera mo. Hindi naman po siguro itatago lang ni bangko ang ating 100,000 sa isang vault, di ba? Yan po ay kailangan ding palaguin. Diba? So, nilagay ni Bangko sa pangalawang vehicle na 72 divided by 8 ang pera mo. And that is 9. So, every 9 years, dodoble ang pera with 8% interest. So, nilagay ni Bangko ang 100,000. Kaya pagdating ng 65 years old, magkano na ang pera ni Ma'am Jazel? 1.6. O, diba? Eh, ma'am, kukunin ko na po yung aking 1.6. Okay na po ba sa inyo, Ma'am Jazel, ang 1.6? Hayihay na po ba yan pagdating ng inyong 65? Pwede na, no? So, tingnan natin. Kaya lang, imagine mo, ang pinag-usapan ninyo ay pagdating ng 65, nandun ka sa unang vehicle na 400,000. Sa tingin mo ba, ibibigay sa iyo ng bank yung 1.6 mo? Hindi. O, yun. So, hindi nga po ibibigay. But then, meron pang alam ang bangko na pwede nilang paglagyan ng iyong 100,000. Ito po yung pangatlo. That is 72 divided by 12 is equal to 6. So that is every 6 years, magkakaroon ng 12% interest yung 100,000 mo. So, tumubo ang iyong pera ng 6.4. Sa tingin nyo ba, ibibigay ng bangko ang inyong 6.4? Hindi, kasi ang napag-usapan lang ay 400. Ikaw pala ay nagpahiram. Tayo pala ay nagpahiram ng pera natin sa bangko kasi hindi natin naiintindihan kung ano yung compounding interest. Di ba? Hindi naman nila dinidiscuss yan eh. So, hindi ko po sinisiraan. Disclaimer, hindi ko po sinisiraan ng bangko. Pinauunawa ko lamang po ang kung ano ang meron sa compounding interest. Yan. So, hindi po sapat lang. Ibig sabihin, hindi sapat lang na ikaw ay nagsisave sa bangko. Dapat mong isipin na kung saan ba po pwedeng lumago yung aking pera para aking mapag-ipunan. Magkaroon akong ipon. Di ba? So, yan. Okay, so next is, okay, do you know about the savings and investment? Nabanggit natin na sa pagbuo ng ating solid financial foundation, dapat meron tayong pinakamataas yung investment. So, paano tayo magkakaroon ng investment? Meron po tayong tinatawag na mutual fund works. Ito po, marirealize natin na ang interest kung tayo man ay mayroong savings account sa bangko, magkano po ba ang tinutubo ng ating mga savings account sa bangko? Nasa ilang percent po? Yan. Pwede po ba ninyong i-type sa akin magkano na ang tinubo ng inyong savings? Eh, magkano po? 0.625. Oh, aray ko. Diba? Napakababa. Parang kulang pa ng pang-lipstick at pamasahe yun di ba? So, ibig sabihin yan, dahil gawa nga po ng inflation. Yan. Ang interest currently is too low at para ma-offset natin ang inflation at saka may taxes pa po yan pagka winidraw natin. So, nagne-negative ang value ng mga savings account natin sa bangko. Wala tayong naiipon. But then, pag dumating yung ganyang klase ng inaasahan natin na tayo pala hindi nakakaipon pag tayo nag-o-open ng savings account sa bangko.
Pero ang mutual fund po, okay, once na naunawaan natin ang mutual funds, pwede po tayong maglagay dyan ng investment. Kung kayo po ay mayroong SSS at nabalitaan ninyo na ang ating po mga contribution sa SSS ay pinapasok na rin po. Diba? Pinapasok na rin sa mutual funds para po ito ay lumago. Yan. So, kung atin pong mas lalong mauunawaan ang mutual funds, yan pong mutual funds is tayo po, iba, ikaw po, Ma'am Jaisel, at ako, si Sir Coach Mardon, ay nagpasok dito sa mutual funds ng tigi 1,000, yan po ay iha-handle. Dadalhin po yan sa isang fund house, iha-handle po yan ng isang knowledgeable, okay, professional fund managers, at ito pong mga ito ang maglalagay ng ating investment sa mga iba't ibang klase ng companies, top holding companies tulad ng Jollibee, ayan, SM, Globe, ayan, ilalagay po nila yan, diversified, at tutubo po, magiging shareholder po tayo, tutubo yung ating pera, at babalik po sa atin. Yan po ang simple kong explanation sa ating mutual funds. Yan. So with understanding and proper preparation, makakabig-build po tayo ng ating future retirement. Okay? So, do you know about life insurance? Ayan, usapang life insurance, ito yung how we are going to protect our family. Marami po kasing klase ng insurance. Meron tayong tinatawag na term life, whole life, universal, variable life, at index life. So, sino po kaya dito sa atin ang meron ng na-avail na insurance? Ayan. Kung meron po kayo, so siguro napag-aralan po ninyo yung insurance na meron kayo. Kasi marami pong klase ng insurance. Kung tayo po ay nagtatrabaho, meron po tayong tinatawag na group insurance sa ating workplaces. At meron pong tinatawag na isang method na kung saan ito po yung pamamaraan na paano mako-compute ang ating mga insurance na kakailanganin natin. Kung paano tayo properly insured ba tayo o hindi. And of course, marami pong factors ang dapat nating i-consider sa pagkuha po ng insurance. Yun po yung kung ano pong klase ng trabaho meron tayo. Ayan. Kung tayo po ba sa edad po ba natin ay tayo insurable pa. Yan, marami pong factors. Pero, ang kaigihan lang po niyan, kung tayo po ay mag-a-avail ng insurance, mas maganda po na mas maaga, mas bata-bata pa. Kasi most probably kung tayo po ay may edad na, mahirapan na po tayong humabol sa insurance dahil mataas po ang premium. So mas maganda po talaga na makapagpa-insure tayo. And then, kung halimbawa naman na ikaw po ay mayroon ng insurance, ayan, dapat basahin mo ang nilalaman ng policy na meron ka. Hindi yung pagkabili mo, itatago mo na lang sa cabinet, i-review-review mo din, di ba? Kailangan i-review mo din yung insurance na nabili mo. Kasi kung mapapansin ninyo, ako po, with my own experience, marami po kasi akong mga kaibigan sa ngayon na nagkakaroon po ng mga critical illness tulad ng cancer. Nagde-develop po. And sad to say, hindi po sila nagkaroon ng insurance. Umalis sila, pumanaw sila sa mundo na mabigat para sa mga naiwanan dahil sa napakali po talagang gastusin ang magkaroon tayo ng sakit. At kung merong insurance, ito yung mag-shoulder, ito yung mag-shoulder ng mga gagastusin natin pagdating po ng panahon na yan. So you can learn how to properly protect your life. You can attend different training about insurances. Okay, so we have this long-term care. Ang sabi nga, if you live too long, dapat meron tayong nakalaan na long-term care. Ito yung lifetime income option na meron tayong pagpipilian na magpo-provide sa atin ng income as long as we live. Kung halimbawa wala na po tayong kakayahan na makapagtrabaho, then ang long-term care na ito ang magpo-provide din po sa atin ng health care kapag tayo po ay nagretiro na at tumigil na po sa ating paghahanap buhay. This is someone that who will take care of you pag tayo ay tumanda na. At the same time, yan, meron din po tayong magiging komportable ang buhay natin at the age of 60. So ito ay nakadepende sa bawat desisyon na meron po tayo sa ating buhay sa ngayon, di ba? So wag kang mag-expect na pagdating ng panahon, ikaw ay aayudahan, patuloy na bibigyan ng pansin ng ating gobyerno, di ba? At
patuloy kang aalagaan ng iyong mga anak pagdating ng panahon. Huwag po nating iasa sa kanila na what if we live too long. Kung meron tayong kakayahan na ma-prepare ang ating long-term care, the better. Kasi sila po ay magkakaroon din ng kanilang sariling mga pamilya at sariling mga gastusin. Diba? Yan po yun. We have to prepare para pagdating po ng 60 natin, mahigkaran tayo ng kapanatagan sa ating kalooban. Mabuhay tayong komportable. And we have to prepare for our golden years. Okay, the high cost of education, nabanggit natin. So, most parents don't prepare their children's college educational funds. Yan. Ang saklap po, di ba? Pagka dumating yung panahon na yun na hindi tayo nakapaghanda. So, we have to think how, di ba? Mag-join tayo sa mga isang organization, mga paano tayo makakaroon ng proper understanding on how we're going to prepare for the college funds ng ating mga anak. Yan, na financial aid, maunawaan natin, mag-participate po tayo sa mga organization ng how we're going to plan, mga planning programs ng paano tayo makakapag-save sa kanila. So we cannot put so much time and money sa pagpapalaki ng ating mga anak na nasa atin po nakasalalay ang magandang kinabukasan. Minsan sasabihin nila, ang investment ko ay ang aking mga anak. Pinapag-aral ko sila. Ayan. Pero hindi po natin po pwedeng iasa sa nga po sa kanila na pagdating ng panahon na tayo ay masusuklian. Di ba? Bonus na lamang kung tayo po ay talagang maidadamay sa mga plano ng ating mga anak. So, we have to take charge of our children's future. Magampanan natin bilang magulang ang mga obligasyon na nararapat lamang. So, protect your future. Kung halimbawa naman po, tayo ay nakapagpundar ng mga assets, mga kalupaan, negosyo, bahay, lupa, ayan. Kung paano natin isipin natin, paano kung halimbawa mawala ako? Sino ang mag-iingat ng aking mga negosyo? Kung ako ba'y may anak na 18 years old, sapat ba ang kanyang pag-iingat na magagawa sa mga mana na maiiwanan ko? Di ba? Sino ang mag-iingat dun sa bahay na naipundar ko? Sino ang mag-i-inherit ng aking mga bank account sa bangko? Kung ikaw ay nagkaroon ng ganyang klaseng halaga. So, who can operate your business na naitaguyod mo? So, kailangan sino rin ang magde-decide nung pagdating nung pagpikit ng mata mo yung end life decisions ng buhay mo, sino ang pupwede niyan na umako para sa'yo. So at the same time, kailangan para ma-avoid natin yung mga family arguments, maiwasan natin yung mga ganyang klase ng senaryo sa pamilya natin, ihanda po natin. Let our wishes documented and they can carry this out saan man po sila makarating. Di ba? So this is the way on how we are going to protect all those things, all those assets para sa ating mga anak na maiiwanan. Yan. And of course, ayan, natutunan natin ang total financial solution. We have this kind of education. So, we have to execute kung ano po yung ating mga natutunan para po magkaroon tayo ng pagkakataon ng chance na maging isang entrepreneur at ma-enhance natin. Magkaroon tayo ng mga membership benefits na ino-offer sa atin ng IMG at higit sa lahat, magkaroon tayo ng environment and community of savers, hindi yung spenders. At magkakaroon tayo ng total transformation on how we are going to have this kind of total financial solution. Package deal na po yan. And with the financial education, of course, huwag niyong kalilimutang i-avail ang inyong free financial ebook na ibibigay sa inyo ng inyong mga nag-invite sa inyo, and you can attend the financial education na kung saan tayo po ay patuloy na mag-aaral sa isang eskwelahan na magbibigay sa atin ng kaalaman when it comes to increase ng cash flow, ma-handle natin ang ating mga kautangan, iba't ibang klase ng workshop po yan. And, ayan, building a strong financial foundation, the proper protection, building wealth and asset accumulation, retirement planning, at ang wealth preservations. Ayan. So, para na tayong mga estudyante dyan, ho, aral-aral po talaga tayo kahit tayo po ay nasa age of nakagraduate na tayo dyan. So, financial execution, we are going to have the financial check-up. Ikaw ba'y gaano na ba kalala ang inyong mga finances sa pamamagitan ng pagkakaroon ng inyong financial blueprint? Napakaganda po nito. Makakatulong po ito ng malaki sa bawat isa sa atin. And
Ayan. Handog din po sa atin ng healthcare products. Ito po yung first step in building our strong, solid financial foundation. Kailangan po nating magkaroon ng ating long-term care. At ito po ay inihahandog sa atin ng Kaiser, the first name in healthcare. Yan. Ang Kaiser po ay mayroon tatlong pwedeng i-offer sa atin. Ito po yung long-term care, short-term care, at ang ating senior care. And ayan, usapang insurance. Ang handog sa atin ng Manila Bankers Life Insurance, ito po ay exclusive lamang kung ikaw po ay isa ng member ng ING. Yan, meron po tayong most 18, most GRP, income replacement assurance at ang ating Everest Memorial Solution na kung saan, yan, very affordable price po ang bawat insurance na hinahandog sa atin, na ino-offer po sa atin ng Manila Bankers Life Insurance Corporation. At dahil po dyan, ito po yung sinasabi ko sa inyong MB Life. Yan. Makikita po ninyo dito sa graph na kung saan at the age of 5, pwede na po nating i-avail ang ating mga anak na makakuha ng ating most 18 na makikita natin dyan kung magkano ba yung premium na dapat nating bayaran annually. Okay? At kasama na po dyan, kung tayo ay may coverage ng 1 million, yan, meron na po tayong coverage ng ADB o yung tinatawag na Accidental Death Benefit. Yan, meron po tayong terminal illness na 500,000 at meron din po tayong cover ng critical illness na 300,000. And of course, yung PDDB na Payers Death and Disability Benefit. Yan. So, yan po ang meron tayo. Okay. And of course, once na ikaw ay nagpa-member na sa ING, matik na po, pwede ka pong magkaroon ng dagdag na kaalaman when it comes to stock market investing. Ang ina po, meron tayong mga free investment seminars about mutual funds at 0% entry fee. At ano yung mga mutual funds na meron tayo? That is the Ramber Financials, the Soldibo Funds, Atram, Phil Equity, Phil Asset Management, FAMI, at ang Sun Life Asset Management. Disclaimer lang po, ang IMG po ay hindi nagbebenta ng stocks. Okay? Ang nagbebenta po sa atin yan ay ang Ramver Financials. At magkakaroon din po tayo ng access sa mga stock online trading platform. Ayan. My Trade po ang may bigay sa atin ito. At dahil dyan, once na ikaw ay nag-enroll sa ING, exclusive po ng benefit number 17, matik na po na meron ka ng 1,000 initial fund investment at makakapag-start ka na ng journey mo for your financial freedom. At ang yun pong 1,000, yan po ay itatap na po yan sa mga top 10 holding companies like Ayala, SM Investment, Ayala Land, Bank of PI, at ang Jollibee, di ba? So, ikaw ay isang consumer ng Jollibee, kumakain-kain ka lang. Once you become an IMG member, ikaw po ay magiging isa ng shareholder ng company ng Jollibee. O, diba, bongga? And of course, magkakaroon po tayo ng ating statement of accounts na kung saan mamomonitor mo kung magkano na ang mga shares na meron kang naipasok. And as low as 20 pesos, pwede po tayo maglagay sa ating Soldivo funds. So, saan ka pa? Di ba? Kahit ikaw ay isang karaniwang tricycle driver, huwag ka nang tumaya sa loto. Dito mo na isugal ang iyong 20 pesos sa mutual funds. Lalago pa po iyan. Di ba? Disiplina po ang talagang ating kailangan. So, entrepreneurship naman. So, paano? Of course, we will be going to attend the financial education, building a business in this financial industry. Hindi po tayo iiwan sa ere. I-guide po tayo along the way ng journey natin at meron po tayong mga ganitong klase ng benefits and rewards. We can own a business. Kung naghahanap ka ng ano bang pagkakakitaan, so this is your chance. Diba? You can own your own business and you can become one of us, become financial educator in your own time, on your own time. Lalo na kung ikaw ay katulad kong nanay. Ayan. Di ba? So magagawa nyo po ito. And you can help your families as well as other families. At kung nangangarap ka ng isang income na bonggacious, ayan, active income that you want with the online system that we have, at higit sa lahat, makakalaya ka sa utang. Diba? Ang sarap niyan. At patuloy pa rin tayong mangangarap.
we can have this exclusive membership price with the AFP. Ito po yung Associate Financial Planner. Ayan, certification. And we can have this Insurance Licensing Examination Reviewer. Ayan. So, hindi lang nagkakaroon tayo ng personal growth sa pagiging member ng IMG. And of course, another rewards. Ayan, magkakaroon tayo ng free HMO coverage. Diba? Kung ikaw ay nag-grant for MDs, SMDs, and executives, you will have this HMO, health protection, na handog po sa atin ng Kaiser. At dahil nga nagkaroon ka ng personal growth sa IMG, ikaw po ay makaka-avail ng mga world-class recognitions with earn. Ayan, makaka-earn ka ng ring. Ayan, pins, SMD watches, builders watches, at habang ginagawa mo ang misyon ni IMG, Proud IMG, you can have your own car. At ano pa ang meron? Exclusive, ihanda nyo na po ang mga passport ninyo at kung nakahanda ang passport ninyo, you can join the travel, the world benefits that we have in IMG. Diba? Patuloy tayong mangangarap dahil meron tayong enhanced members benefits. Ayan. So, we can have this Manila Bankers na 100,000 kung ikaw po ay associate to MD. Kung ikaw naman ay nag-grant for your business, you can have this 200,000 at level up for 300,000. Ayan. Yan po yung ating personal accident insurance. At kung ikaw naman ay isang OFW, ayan, attention, ikaw po ay magkakaroon ng worldwide protection. Ang lahat ng parte ng katawan mo, ulo hanggang paa, ay naka-insured. And added to that, the accidental disablement benefit. Ayan, meron pa tayong additional feature, and that is the repatriation service. Ano yun, ma'am? Ito po yung if death occurs outside the Philippines, we will assist in the repatriation in coordination with the Everest Memorial Services. Ano pa ang meron? Of course, we have this Fidelity Life. Kung meron St. Peter, meron din po tayong ino-offer na Fidelity Life na kung saan the 50,000 pesos memorial insurance up to age of 65 ay cover ka. Pero wag naman sanang naisin nating magamit. Ano? Diba? Wag muna natin gagamitin. Wag tayong magmadali kasi magta-travel pa tayo around the world. Pero isa po yan, benepisyo na meron. The 50,000 pesos. Okay? And of course, we have this from Kaiser. Yan, free IMG and Kaiser Frames. The free computerized exam, eye exam, may bayad po ang ating lenses. Ang grado po natin ay iba-iba. Yun lang po ang babayaran. And we have this free unlimited consultation. Kung ikaw ay napadpad sa Robinsons, Kaiser, nakita mo ang clinic, sumakit ang tiyan mo, sumakit ang paa mo, diretso ka sa Kaiser, basta dala mo. Dala mo ang iyong ID ng IMG, magpa-check up ka po at libre. At kung kasama mo naman ang iyong mga anak, ayan, sumakit ang paa o tiyan, may naapakan, o punta ka ulit sa Kaiser Medical Center at ipa-check up mo dahil discounted po ito. Di ba? And ano pa ang meron sa atin? Ayan, meron po tayong APX, yung ating Asset Preservation Services. Meron din tayong legal assistance program kung may nang-aapi sa atin, di ba? Magkonsulta tayo bilang IMG member. At meron po tayong Everest Memorial. Ano yan? Everest Memorial. Ito naman po ang benepisyo na kung saan kung may St. Peter, meron din po tayong Everest Memorial Concierge Services. Ayan. And of course, mangarap pa po tayo na magkaroon ng ating 4 wheels. Ihanda ang inyong susi. Dahil meron po tayong auto IMG program with discounted prices. And dahil kung may sasakyan tayo, kakailanganin po natin ang insurance. Ayan, discounted prices ng insurance ng ating mga sasakyan. Ipa-insured natin ang ating bahay and whatsoever na kung mga non-life insurances, meron po tayo with discounted prices. Ayan, and of course, kung gusto nyo, Ma'am Glenda, na madagdagan ng inyong assets like condominiums, we have this SMTC, Ayala Land, and DMCI home purchases. So with the kind of environment and community that we have here in IMG, lahat po sila ay nakangiti. Lahat tayo ay patuloy na nangangarap, sama-sama na magsisave tayo para sa ating pamilya at sa ating mga sarili. Okay?
So, of course, you have to enroll in IMG with this financial literacy program amounting of 6,000 kung ikaw ay nakabase sa Pilipinas, 175 to 180 US dollars kung ikaw ay nakabase sa abroad. So, depende po sa kung saang bansa ka naroon. At ito po ay renewal ng 1,500 pesos every month of December or January. Yan, patuloy po tayo dyan. So, once you enroll, magkakaroon ka na ng mga access sa mga major providers like healthcare, life insurances, investment, real estate, general insurance, and allied services. So, this is a one-stop shop. So, again, IMG does not sell mutual funds. Mutual funds are sold by the Ramver Financials. And ito po ang aking portal. Ayan, naka-enroll na ako officially. So, magkakaroon po kayo ng ganitong klase ng portal sa IMG. Okay? Ano ang meron sa portal? Yan pong mga benepisyo na nabanggit ko, you can have your own access. And of course, ayan, ito po yung mga benefits na meron po tayo. Lahat po yan, magkakaroon tayo ng access once you decided to enroll. Sana mag-enroll na po kayo para kasama po namin kayo. Again, so how to start your IMG journey? You have to act on it. You will always have an excuse na hindi ka mag-save or mag-invest, di ba? Pero kahit ano pa mang excuses na meron ka, isa lang ang sigurado. 2024, magbe-birthday ka, madadagdagan na naman ang edad mo, and darating ang panahon, magre-retiro ka at hindi ka na magkakaroon ng active income. So, kailangan ka maging prepare sa mga what-ifs ng iyong buhay na darating. So, you have to remember the solutions. This one. Ang ating solid financial foundation, priority, the healthcare, income protection, debt management, emergency funds, at ang ating investment. Again, good news. We can have this one, the fill out the checklist, benefits checklist. So whatever situation na meron po tayo for now, of course, we can make a change. You can go from broke to blessed. So we have to start today. Be an ING member and earn this one. Okay? Huwag niyo pong kalimutan itong ating mga benefits. Ayan. Kunin po ninyo yan sa mga nag-invite sa iyo. Ating libreng gifts. Ayan. At meron din po tayong mga campaigners builder shirt. Paano po natin ma-avail? So, sa pamamagitan po ng pagbibuild ng ating campaigners. Yan. Kailangan po na, another gift po ito. Okay. Campaign with us with 5 friends, families, ng inyong mga members of the family. Makaka-avail ka po nito. And you can wear this one proudly. Yan. And increase your cash flow. Of course, you can learn, you can share, you can earn more, invest more, and become an IMG member associate. You can spread the mission, and you can earn additional income. Okay? Be with us with this financial literacy campaign. And again, maraming salamat po sa inyo, and I hope to see you again. Okay, stop ko na po ang aking, uy, nawala. Nasaan na? Yung aking recording stop, nawala, coach.